sa bahagi ng salita ng Diyos. Okay? Yung ating pong tema, yung mahalaga at makatuturang buhay. Yan. Minsan, sa isip po natin, nakala natin okay na yung buhay natin. Nako. Pero yung pala pagdating sa Diyos, hindi. Nako. Mahalaga at makatuturang buhay. Okay? Tayo po siya mandaling manalangin. Amang banal, pinapuri ka namin Diyos sa umaga pang ito. Patuloy Diyos na mahayag ka sa bagay ng aming mga buhay, lalo na Diyos sa patuloy na pagkilos mo po ng iyong pagpapalat biyaya. Salamat na maging sa oras po nito, pinagkakaroon po namin, Ama, ang mga sandali. Basbasan mo po ang bawat sa amin sa bagay ng aming pagsasalo-salo sa katotohanan ng mga salita. Nasa lahat ng ito, Panginoon, bless mo po sa aming mga puso, pakinig na lahat na ito, Diyos, magbigay o Diyos ng kahalagaan na kung saan mag-uwi ng kapurihan para sa iyo. Pagpalain po kami lahat. Sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen. Amen. Now, sa buong kasulatan po ng Biblia, marami pong tinutukoy na mayayaman. Na po? Mga mayayaman. Na po? Bagamat sa aklat ni Lucas, mayroon po diyang nakatala na 5 mayayaman. Na po? Tanggalin na natin yung isa sa chapter 15. Yung ama ng alibugang anak, the prodigal son, sapagkat ang amang ito makadiyos. Na po? So tatalakay na lang natin yung 4. Na po? Nagpapasimula po yan sa bahagi ng Luke chapter 12, verse 16 to 20. Parang ito yung responsive reading natin kanina. Tama ba? Hindi. Ito yata yung responsive reading natin kanina. Ano po? Pagbasa natin ang sagot-sagutan. Ang parabola ng mayamang hangal. Maganda nga pakinggan dito, hangal eh. Pero sa original Bible, ulol. Ay, yung ulol, ginagamit lang sa bumubula ang bibig. Ano po? Hindi pa kayo nakakita ng taong bumubula ang bibig. Marami po yan. San Lazaro, yung mga nakagat ng aso. Mga ulol na aso. Okay? Sa verse 15, ang sabi diyan, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Okay? Marami sinusukat nila yung bahagi ng kanilang mga buhay sa kanilang mga tinatangkilik. Pero dito, kita po natin yung kataga na mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Yung kasakiman pong yan, andito na sa damdamin ng tao. Kisyo yan malaki, kisyo maliit. Basta nagkaroon ka ng damdamin pag-interest na magdudulot ng kasalanan. Sa ating panahon, alam din ninyo, mas kinikilala nga sa panahon natin ngayon, yung mga mali-malita. No? Kaya halos laman lagi ng balita, mali-malita. Ang dami mga nanunungkulan na nakaupo na may mali-malita na mga pera. Ano po? Pero katulad ng binabanggit natin sa ating pag-aaral kanina. Ano po? Pagdating sa Diyos, wala pong lulusot. Lahat ng kasalanan, mayroon pong
kabayaran. Naka-experience na ba kayo? Kaya dito, pinag-usapan po natin, hindi yung halaga. Ha? Malaki man o maliit. Ang pinag-usapan natin dito, ano ba yung nasa kalooban mo? Yan. Alam nyo, biglang pumasok sa isip ko eh. Ha? Meron akong kaibigan. Anak siya ng konsilor sa Makati. Pagkatapos, nag-ampun siya ng bata mula sa kulyon. Kaya kilala ko yun kasi dinala ko ng Panginoon sa kulyon yan. Naglingkod ako sa mga leproso. See? Nag-adapt siya doon ng apo ng leproso. Nung madalaga na, abay sagana sa buhay yung bata kasi mayaman sila eh. Yung bata anak lang, apo ng leproso, mahirap. Pero ang naging ugali ng bata, klepto. Alam niyo yung klepto? Pag sinabing klepto, yung bang kahit ano lang sa'yo pagkursunada mo, kahit na hairpin lang eh. Ha? Alam mo, mayroong may-ari yan eh. Nilagay lang na ganyan. I-interestin mo. Yun. Yun ang sakit na klepto. Hindi mo kayang pigilan. Yan. Ganon. Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Naka-experience na ba kayo? Ha? Dito sa atin sa Coron, bumili ka ng isang bagay, pag-abot mo ng pera mo, susuklian ka. Pero ang problema, pagdating sa sukli, hindi na pera. Ano na? Kendi. Nakikita niyo yung kasakiman yan? Ha? Okay lang sana kung yung kindi na binigay sa'yo, pagbalik mo uli, pag bumili ka uli, tatanggapin nila. Ang problema, hindi na nila tatanggapin. Sino naka-experience yan? Tuturo ko, ay wala na pala, patay na pala. Pero alam ko may mga gumagawa pa nito eh. Ha? Kasakiman po yan, pagka ganon. Yung maliit na halaga na lang, nasa bulsa mo, interesin pa niya. Mag-ingat kayo, yan ang sinasabi diyan, hindi doon sa halaga, kundi yung nandun sa kanyang kalooban na nag-i-interest sa mga bahagi na nasa iyo. Yan, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ano po? Now, pansinin po natin na sa lahat ng bahagi ng talata pong ito, madadaanan natin yung katagang ko. 13 po yan. Binibilang ko, 13 po yan. Ko, akin, ako, akong, wala na akong paglalagyan yan ng aking mga ani. Anong gagawin ko? Magtatayo ako. Puro ako. See? Yung kanyang lahat ng ginagawa, iniisip, pinaplano, puro sa kanyang sarili. See? Ang gagawin ko, alam ko na. Wawasakin ko lahat ng aking mga bodegang maliliit at magtatayo ako ng isang malaking warehouse. Doon ko ilalagay lahat ng aking mga ari-arian at lahat ng aking mga pinagkakataang hanap buhay. See? Puro ako. Mine, all mine. Now, ito. Sayang po yung pagiging tao hanggang sa mamamatay po tayo, doon lang matatapon ang lahat ng ating mga pagsusumikap sa bahagi ng ating mga sarili. Pag namatay ka, pagunot, wala na talaga. Kahit na shipping pa yung barang ginto sa'yo, hindi mo na. Anin mo yan. Hindi mo na kailangan. Okay? Now, sabi po sa verse 19, pansinin po ninyo, balikan natin.
Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Okay? Tindahan na niyo. Meron bang Diyos na nabanggit? Salamat, Panginoon. Dakila ka. Inawit? Wala. Puro sarili niya. Puro akumplisa sa sarili niya. Mga bagay na kanyang tatamasahin sa kanyang sarili na hanggang kamatayan. Kaya meron mga, may mga nagsasabi, samantalahin mo ika, minsan ka lang mabuhay. Yun lang ang kalaga ng kanilang mga buhay. Yun dito, habang humihinga pa. Hindi nila iniisip yung karugtong na buhay na pang walang hanggan. Kasi, mamaya, magkukwenta tayo, ha? Panguli, magkukwenta tayo. Hilingin ko sa inyo, labas nyo lahat yung cellphone nyo. Kukwenta tayo. Now, kaya sabi niyang talata, hangal! Ngayong gabi, mamamatay ka. Kanino mapupunta yung lahat ng pinaghirapan mo? Wala. Sabi ko nga, si Marcos, yung matanda, barang ginto. Hanggang ngayon, nandiyan, Switzerland. Pakinabangan ba niya? Yung kanyang anak na junior ngayon, matanda na rin. Mapapakinig, hindi. Yung kanilang termino, yung kanilang buhay lang. Yun lang. Pagkatapos nun, wala na. Ang mahalaga, yung kasunod na buhay. Pag-alis ng iyong hininga sa iyong katawan, paghiwalay ng iyong hininga, kasunod nun, humahakbang ka na sa pangwalang hanggan. Okay? Yun ang pinakamahalaga. Saan mo gugugulin yung pangwalang hanggan mo? Ipapalit mo sa sandaling sarap na nandito sa sanglibutan. Nako? Kaya bakita mo natin, ito po yung buhay ng isang mayaman. Nako? Ang sabi ng Matthew chapter 16, verse 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? What profit a man that he gained the whole world and lost his own soul? Anong pwede mong ipalit sa iyong buhay na pangwalang hanggan? Alipin ka ng lahat ng iyong pinaghirapan. See? Now, ikalawang mayaman. Sa aklat po ng Lucas chapter 16, verse 19 to 31. Pero hindi natin babasahin na yan. Nabasa na natin ito noong nakaraan. Responsive reading natin. Naalala nyo? So, alam na natin yung kwento nito. Andyan. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain sa araw-araw. Imagine. Tingnan po ninyo yung luxurious life, kanyang buhay. Nagdaramit ng mamahalin. Ano ba nasa isip natin? Ay, hindi natin naisip yung mamahalin kasi hanggang ukay-ukay lang tayo. Di ba? Pag nagkasya sa katawan mo, okay. Ganun lang tayo. Pero ang taong ito, hindi, mamahalin. Ito yung kanyang pananamit, style ng kanyang buhay. Abay, nakakalula. Ha? Nakakita na kayo. Bag nakapraso lang. 20 million ang halaga. Sino na niniwala dyan? Si Hart Evangelista. Ha? Niraguluhan ng kanyang asawa. 20 million yung bag. Ang halaga. Ano ba yung, anong bag dito? Hermes?
Hermes, ang sama ng ang pangalan, Hermes, parang sakit. Diba? Parang sakit na cancer. Di ba? Si Maine, Mendoza, 7 million kaparaso lang, hindi mo nga, sandang ka lang. Sa akin nila ibigay yun. Ay, may kalaki ng church. May up and down, may balcony. Yung 7 million. Eh? Hindi tayo nanghihiram. Puri ng Panginoon, pinahiram sa atin ni kapatid na Abner itong lugar na ito. Dapat pagtayuan niya ng bahay. Ano po? Puri ng Panginoon. 7 million, 20 million. Bag lang. So isipin nyo, gaano kayaman yung tao pong ito? Yung kanyang kapa, yung lahat-lahat, mayroon pa yan, patong-patong. Yung damit nito. Ano po? Pag pinilit mong sumuot ng ukay-ukayan, gagalisin. Mangangatitiyak. Ha? Pagkain araw-araw. Pasasa, sagana. Ang sabi diyan. Yung buhay niya, yung plano niya, yung kaisipan niya, yung kalooban niya, lahat-lahat napupunta lang sa bahagi ng kanyang buhay sa araw-araw. Okay? Kumakain ng sagana. Sino nakakain ng sagana sa araw-araw? Meron ba sa inyo? Sister Sharon, nagtaas ng kamay. Alam nyo, sabihin ko sa inyo ng totoo. Sila, masaya na sila. Mga kasama ko, paminsan-minsan. Pag nakakabili sila ng piniritong manok dyan sa gilid lang ng kalsada, dyan, gumanyan ka, may mga nagpiprito dyan. Masaya na sila. Pero ako mas masaya. Sa kanila prito, sa akin bagoong. Tanungin yan, totoo yan. Kung saan yung panlasa ko, nandun ako masaya. Hanggang ngayon, may bagoong ako dyan. Yung alamang, alamang. Bagoong alamang. Serve na ako. Lagyan mo lang ng kalamansi, di ba? Tapos lagyan mo ng konting sili. Tapos mainit yung kanin mo. Oh, kasarap. Di ba? Pagsubo mong ganyan. Di ba? Mainit eh. Sarap. Doon ako masaya. Dito mayaman na ito. Wala eh. Araw-araw, pasasa ang buhay. Na po? Now, ang resulta ng pagtatapos ng kanyang buhay, buhay na walang Diyos, sa verse 22 to 25. Tama ba, kapatid? Namatay ang pulubi. Yung pulubi yung tinutukoy si Lazaro. Kaya tayo mayroong San Lazaro na hospital. Diyan binangon. No? Kay Lazaro. Namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Pansinin niyo yung pulubi, ha? See? Pag pulubi ka, wala kang asahan. Lalo pa kung hindi ka makalakad, iigod-igod ka na lang. Di ba? Bawat ang, aroy, Diyos ko, sakit da. Di ba? Konting ano lang, aroy, Ginoo, tabang. Di ba? Wala kang ibang tawag. Yun Diyos sa buhay mo. Kasi yun ang kalakasan mo. Pero yung mayaman, wala eh. Di ba? Okay? Ang sabi diyan, namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at tinilibing. Pansinin niyo, ha? Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay,
Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Yung lugar na yun, nandun na, nakaimbak yung mga kaluluwa na mga pinahirapan, daigdig na mga patay. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw na sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Literal, ang impyerno. Okay? Kapag namuhay ka at nabuhay ka na walang Diyos na kasama sa buhay mo, maliban ang pera, okay? Ito ang kahantungan mo. Okay? Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, inaalis siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. See? Ano pa, wala na? Hanggang doon lang? Okay. And kailan yun pinag-aralan natin? Na yung ating memorya, left side ng ating utak. Yung ating mga katatakutan, mga trauma, kanang bahagi. Kaya makikita nyo, di ba, nahati yan. Dito sa kanang bahagi. Yan. Kaya kung minsan makakita ka, di magugulat kang ganyan, kala mo may ano, yung pala yung sinampay mo, akala mo white lady. Dito yan. Lumalakad ka, bigla ka magugulat. Kala mo ahas, yung pala hus. Di ba? Dito yan. Pero yung tao ito, makita natin, patay na, inilibing na, taglay pa rin niya yung kanyang memorya. Di ba? Nakilala niya si Abraham na hindi na niya inabot. Mas nauna pa sa kanya sa lumang tipan. Kilala niya. Mas naging malinaw yung kanyang memorya. Kahit patay na siya. Yan yun? Mas higit na malinaw yung kanyang pakiramdam. Kahit patay na siya. Suguin mo si Lazaro sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Okay? Andun siya. Kaya akala natin, yung impyerno, biro lang. Minsan maririnig natin, kada ko, liligaya ko sa piling mo. Di ba? Yung pala, impyerno, yung pakikisama sa'yo. Kala mo, ganun lang impyerno. Ha? Halimbawa mo ano mo sa, halintulad mo sa asawa mo. No? Paghihirap, apoy. Ang sabi diyan, ito yung ikalawang mayaman. Nabubuhay sa luxurious style ng buhay na nasa sanglibutang ito. Ano po? Yan. Nagpasasa. Ang sabi diyan, pagpapasasa. Yan. Maraming mga ganito. Maraming kamag-anak yan dito sa Coron. Ito. Pagpapasasa sa buhay. Ano po? Yan. Namumuhay, nalimot ang kalagayan ng kanilang kaluluwa. Yan po. Mahalaga sa kanila yung buhay lang sa kasalukuyan. Kaya resulta, yan po. Ano po? Sa Matthew chapter 4, verse 4, tingnan po natin. Yung ating kapatid, masyadong nakatutok sa akin. Kaya nababato. Kapatid, ayan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, sabi niya kay Satanas, nung tuksuin siya. Hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mayroon pong pagkain para sa temporal na buhay. Ha? At mayroon ding pagkain para sa buhay eternal. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos.
Ito yung tataglayin mo, magpawalang hanggan. Yung buhay na pang-eternal. Na po? Yan po. Now, naalala ko yung aking kabataan, hindi aking kabataan, yung aking young people sa Caloocan nung araw. Gusto niya sigurong subukin ako o gusto niyang malaman. Alin sa dalawa. Ang sabi niya, Pastor, paano, di ba, pag tinanggap ko si Kristo sa aking puso, papasok si Kristo doon. Andiyan siya. Pagharihan niya yung buhay ko. Yung aking buong pagkatao, andito siya. Ay dumating ang panahon, Pastor, nagkasakit ako sa puso. Kinakailangan tanggalin yung puso ko, palitan ng ibang puso. Tinanggal yung puso ko, pinalitan ng ibang puso. Yung pusong ipinalit sa akin, puso ng kriminal. Yung tinanggal sa akin, nandun si Kristo. Wala na si Kristo sa akin. Puso na ng kriminal yun nandito. Ang tanong, Pastor, ligtas pa kaya ako? Ano kaya? Ay, andun na si tinanggal, nilagay sa garapon, andun na si Kristo sa garapon. Ano kaya sa palagay niyo? Di ba? See? Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon mismo, 1:3-6, mayroon ba dyan, kapatid? Okay. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. Ha? Nakukuha ninyo? Ang taong pinanganak sa laman ay laman. At ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kung naranasan mo nang ipinanganak ka sa Espiritu, Espiritu na ang nananahan sa buong buhay mo. Kukuha natin. Ito na. Kahit hati-hatiin yan, lahat, pugutin ang ulo mo, tapos hati-hatiin lahat yan, baliwala na yan. Laman yan. Ito, pag-aari na to ng Espiritu. Pag-aari ka na ng Diyos. Authority na, yung katawan mo, authority na ang Diyos sa nangangasiwa sa'yo. John 1:12. Di ba? Okay. Ano natin, kahit maano. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Anak ka na ng Diyos. Puso mo lang ang tinanggal. Atay mo lang ang tinanggal. Kidney mo lang ang tinanggal. Pero anak ka ng Diyos. See? Lucas 10:20. Ngunit mag-alala kayo, hindi dahil sa napasusunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Imagine? Once na nagkaroon ka ng pakikipag-deal sa ating Panginoon Kristo, Panginoon, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas. Binibigay ko ang buhay ko sa iyo. Maging hari ka ng aking buhay mula ngayon hanggang kailan. Authority to become the sons of God. Andiyan po yan. Hindi po yan mawawala. Pangalan mo nakasulat na sa langit. Wala pong Mongol na lapis doon. Pagka nagkasala ka, buburahin. Walang snowflake doon na kapag ka nakasala ka, tatakpan yung pangalan mo. No. Ang nandun, isinulat sa pamamagitan ng pako ng pinakatenta, dugo ng ating Panginoon Kristo. Hello! 1 John, Romans chapter 5, verse 9. Yan. Yan po. Okay? Now, bukod pa dyan, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo?
hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. See? Templo na yan ng Diyos. Pag-aari na ng Diyos. Nararapat yung bahagi na lahat na nakikita rito nakakatulad kay Kristo. Kaya ba niyong pumatay? Kaya niyong pumatay? Hindi na. Kaya niyong gumawa ng kasalanan? Hindi na niyo kaya. See? Dahil pag-aari na kayo ng Diyos. Templo kayo ng Diyos. Verse 20, ano sabi diyan? Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kamatayan, dugo ng ating Panginoon. Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. See? Ang daloy dito, nananalaytay na, yung lahat ng bahagi ng kabanalan, kaya ang ipoproduce nito sa pananalita, sa isip, sa lahat ng bagay, gawa ng mga bagay na makalangit. Pag-uugali ni Kristo. Hati-hatiin man ang katawan mo. Sabi diyan, bilhin na kayo ng isang halaga. Hindi na sa'yo yung katawang yan. Tanggalin man ang puso mo. Pag-aari ka pa rin ng Diyos. Di po ba? Now, pansinin po ninyo, yung appeal ng mayaman pong ito, verse 27 to 28. Ngunit sinabi ng mayaman, kung hindi pala po pwede si Lazaro na lumipat doon, pare papatak yung kanyang kamay na may tubig sa kanyang dila, naghihirap siya sa apoy. Okay? Ang sabi doon, kung gayon amang Abraham, pabalikin mo na lang si Lazaro sa bahay ng aking ama sapagkat mayroon akong 5 kapatid doon. No? Na namumuhay ng katulad ng pamumuhay ko. Baka mamaya humantong sila sa lugar ding ito ng pagdurusa. See? Yung namatay ang nag-aalala sa kanya mga naiwang buhay. Mali di ba? Yung ating paniniwala, yung tayo nag-aalala dun sa namatay. Di ba? Tayo nag-iisip kung paano. Dasal dito, walang katapusang padasal. Para mahango siya. Pero siya rin naghihirap. Nag-iisip siya sa kalagayan ng mga buhay pa. Ako, naniniwala, maraming kamag-anak ito dito sa Quron. 6 na sila. Sana walang kamag-anak dito sa Christ the Savior. Now, upang bigyang babala ang kanyang mga kapatid. Now, okay. Pangatlong mayaman. Tsaklat ni Lucas. Lucas 18, talatang 18 hanggang 25. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Mabuti pa to. Huh? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Okay? Alam mo ang mga utos, huwag kang manalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina. Sinabi ng lalaki, ang lahat pong yan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata. See? Tinupad niya. Pagkarinig nito, sinabi ni Jesus, isang bagay pang kulang. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha, at magkaroon ka ng kayamanan sa langit, pagkatapos bumalik ka dito sa akin at sumunod sa akin. Okay? Nakita po ninyo?
Anong itinuturo ng Panginoon? Lahat ng bahagi na nakakahadlang sa iyo, no? Para makita mo ako, tanggalin mo. Saka ka bumalik sa akin. Yung mayaman pong ito, pinuno ng bayan, pinuno ng pamahalaan. Mayaman, sabi ng Biblia. Apo, ang dami niyan dito sa atin ngayon. Yung mga nakanunungkulan dyan, nakaupo, marami po yan. Okay? Pag sinabing kaya hindi ako magtataka kung marami pong mga lingkod ng Diyos. Alam ba ninyo? Mga lingkod ng Diyos, nagmimiti na tumakbo. Magkaroon lang ng posisyon sa pamahalaan. Hindi sila kontento doon sa bahagi ng pagiging lingkod ng Diyos na pinakamataas sa lahat ng paglilingkod. Gusto pa nilang maging driver ng mayor habang gustong matulog. Pakita na kayo ng ganun. Habang nagpapantok. Gusto na maging posisyon. Alam ba niyo kung ano nagagawa ng posisyon? Ha? Okay. Sabihin ko sa inyo, yung mga anomalya. Minsan nakala natin, okay lang. Hindi po ba? Napakadali lang gumawa ng kaso. Lalo pa pag nasa loob ka na, sampay ka lang sa pader. Pwede ka nang rat-ratin. Bakit? Tumakas Ganon kadali. Dadamputin ka ngayon, sasakay ka sa sasakyan nila, sa gitna ng lansangan, gitna ng syudad, maglalaglag lang ng lighter. Ano yan? Pagkalaglag ng lighter, sandali. Kunin mo. Bilis, takbo. Nalaglag, malayo na. Tumakbo yung pobre. Tumakas Ganong kadali. Kaya ang buhay ng tao, makita nyo, libo-libong pinapatay. Ang daling gumawa ng rason, may nakulong ba? Pag may katungkulan ka. Kukulong ka ngayon, damputin ka ngayon. May kaso ka, damputin ka ngayon. Pag napagkasunduan na, nayariin ka. 2 araw, okay, release ka na. Wala namang reklamo sa iyo Pirma ka sa lagbok. Release. Pag pirma mo, asahan mo yan? 1, 2 araw, 3 araw. Pick upin ka uli. Yun na. Salvage. Ngayon, hindi na usong salvage. Nung araw, grabe, patong-patong yung mga patay na sinasalvage. Pag may naghahanap na kamag-anak, wala na po. Nakalabas na po yun. Ito yung pinirmahan. Na-release na po. Pero hindi alam, nakasalvage na. Ganon lang kadali. Nagagawa yan nung may mga katungkulan. Meron akong kakilala sa lugar namin, kapitbahay lang. Ilang bahay lang. Nasunog yung warehouse na malaki. Inuupahan ng iba-ibang mga negosyo. Nasunog yung gawaan ng mga kama, bed, foam. Gawa ng straw, gawa ng lahat-lahat. Lumipat ang apoy sa kabila, lumipat sa kabila, sa mga gasolina, sa mga crudo, sumabog lahat yan. Nung maapula yung apoy, andito na yung investigador. Kilalang-kilala ko yan. Nagkukwento yan, tumatawa pa. Sabi niya, pagdating ko ron, wala Nakakita ako ng kaparehasong bakal na nalusaw. Kaya lang, bumaloktot siya. Parang Hugis Thompson. Kita mo? Ang Hugis Thompson. Ang ginawa niya, palibase alagad ng batas, investigador, kilalang-kilala yan sa Caloocan.
Number 1 yan. Nagkalat na mga piyesa ng baril. Kinalat. Picture, picture, picture. Yan. Tapos tinawag yung may-ari. Totoo po yan. Tinawag yung may-ari. Mayroon ka palang paggawaan dito ng deadly weapons. Nagulat yung may-aring check. Wala. Ito gawaan lang plastic. Gawaan lang ng kama. Gawaan. Hindi mo pwedeng ipagkaila. Ito, mga piyesa ng baril to. Ito, piyesa ng baril lahat yan. Nakuna na yan ang larawan. Ngayon, kung ayaw mo makarating tayo sa itaas, ayusin na natin dito pa lang. See? Ganun lang yun. Ayusin natin dito pa lang. Sabi niyang ganyan. Wala na, sabi ng incheck. Sunok na lahat ni Kosyo. Wala na puhunan. Ay, wala akong magagawa. Sabi niyang ganyan. Pag ito nakarating sa mataas, malisan ka ng lisensya sa pagninegosyo. Number 1. Pangalawa, madideport ka. Okay? Nung marinig niya, madideport ka. Iniingan siya na malaking halaga. 1960s 1960s ba yan? Hiningihan siya ng 100,000. 100,000. Tumawad siya. Pwede ba 75,000? Tawa siya ng tawa. Kapirasong bakal, tatawaran mo 75,000? See? Ganun kadali. Yung mga matataas. Pero naiba, yung tapong ito. Sapagkat ang hanap po nito, kaligtasan, paghahari ng Diyos. Sa kabila na siya mayaman, sa kabila na siya may katungkulan, no? Lumapit sa ating Panginoon, anong gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Naiba siya sa dalawang mayayaman. Kasi, anong gagawin ko para magmana? Ang kanyang entro kaagad Mabuti. Sabi niya, mabuting guro. No? Pinipresenta niya ng kanyang sarili siya mabuti. Nung sabihin ng Panginoon, gawin mo ito yung sa kautusan, gawin mo ito lahat-lahat, sundin mo ito. Ginawa ko na po yan sa pulpa sa pagkabata. See? Natapos ko na yan. Sinasagawa ko yan, patuloy ko yung sinasagawa. Pero hindi pa rin siya ligtas. Hindi pa rin siya ligtas sa kabila ng kanyang pagsasagawa ng lahat-lahat ng naroon sa kautusan. Ano po? Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Galatia chapter 2, verse 16. Gayunman, alamdaming ang tayo pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Tandaan nyo, ang daming taong nabubuhay ngayon, ang daming relihiyon na nakatayo sa pamamagitan ng kautusan. Never na malilinis sila ng mga bagay na panuntunan ng kautusan. Walang nakasunod yan. Walang nakasunod yan. Maliban ang ating Panginoon Kristo. Ginampanan niya, sinunod niya ang kautusan, namatay siya sa hindi makasunod sa lahat ng mga makasalanan. Siya lang. Kaya nasa Kanya ang sentro ng kaligtasan. Yeah. Jesus, the way, the truth, the life. Yan po. Okay? Now, maaga pa. Maaga pa. Huwag po kayo mainip ha? Now, sumunod siya sa kautusan, pero wala siyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Nung marinig niya na sabihin sa kanya ng Panginoon, pagbili mo lahat ang iyong mga ari-arian.
Yung napagbilhan, ipamudmud mo sa mga mahirap. Ay, paano yun? Pakakawalan ko. Bibenta ko yung aking mention. Bibenta ko yung aking 44 branded na mga kotse. Ano ba nyo, may taong nagkakaganon? Ha? Mayroong mga tao ang kotse, ang dami. Nakita lang niya na may lalagyan ng payong yung kotse doon sa pinto. Abay, binili na niya dahil may lalagyan ng payong. Ay, hindi nyo alam. Para lang, meron mo, 44. Galing sa ibang bansa. Ang tanong, paano nakalusot sa custom? See? Kaya pag may katungkulan, may pera, lahat yan. Bulag na dadaanan. See? Benta mo lahat, pati resort mo, pati helicopter mo, pati jet plane mo, benta mo lahat. Yun na pagbenta, pabigay mo sa mahihirap. See? Pagkatapos bumalik sa akin, sumunod ka sa akin. Ang hirap, di ba? Mention, resort, lahat-lahat. Abay, nakita ko. Si Escudero at saka si Hart, mayroon palang resort din sa Boracay. Ang ganda ng bahay nila. Pagdating doon, pawis na pawis, mayroon kagad sumasalubong na nagbabrush ng mukha niya. Inabrush. Ganun pala yun. No? Pati mukha mo, may iba ang gumagawa, may nakadestino ka agad, binabrush yung mukha mo. Pagpatay ka na, binabrush pa rin ang mukha mo. Hindi ba? Kukulayan ka ng mga kulay-kulay na kung ano-ano. Grabe yung mga ito. Ano? Pero hindi po lahat nangangulugan, lahat ng mayayaman sa impyerno po pupunta. Hindi po. Hindi tayo galit sa mayayaman. Hindi po. Pang-apat na mayaman ay ito po siya. Lucas, Kabanatang 19, from verse 1 at to verse 10. Diyan po yan. Gustong-gustong kwento ito ng mga bata eh. Ano? Yung maliit. Sakeo. Ano po? Isa po siyang BIR sa atin, collector. Katulad po ni Matthew. Taga-kolekta ng buwis. Ano po? Ano po? Yan, karamihan, pag dinala mo sa Panginoon, mahirap talaga eh. Yung taong nabubuhay sa dilim, mahirap mong dalhin sa liwanag. Ano po? Mayroon ako noong meron akong sinabihan. Abalang-abala siya eh. Ang daming kawil nilalagay niya. Pag linggo, mag-church ka rin. Para makita mo mga natin doon. Ay naku, pastor, darating tayo dyan. Pero wag mo na ngayon. Yan, katwiran ng tao yan eh. O di kaya, pastor, hindi kaya ako umusok doon? Ganyan kaagad yung umiiwas. Pero itong mayamang ito, sa kabila ng kanyang pagiging pandak, hindi niya makita eh, matataas. Dumaraan ang Panginoon, ang daming tao, superstar, ang ating Panginoon Kristo sa panahon ito. Nandoon lahat. Ang ginawa niya, nauna na siya, umakyat sa puno para makita pagdaan doon. Ay papunta ang Panginoon mismo sa kanya. Hindi niya alam. Pagdating doon sa kanya, tiningala siya. Sakeo, bumaba ka riyan. Pupunta ako sa bahay mo. See? Ang laki ng tuwa niya. Laki ng tuwa niya. Hindi lang siya na makita niya ang Panginoon, kundi siya mismo ang pakay ng Panginoon. Kaya Revelation chapter 3 verse 20, yan. Narito ako sa pintuan, sa labas ng pintuan ng puso, kumakatok. Ang sinumang duminig sa akin at magbukas ang kanyang pinto,
ako'y papasok at hahapong katulad niya. Yan po yung buhay po natin. Ito po rin na naganap kay Sakeo. Ano po? Tingnan mo, nakatayo ako at umakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain ako ang kasalo niya. Pumasok ang Panginoon, tahanan nito. Ako, pagkatapos, yun lang. Yung bahagi ng pagtrabaho ng katotohanan sa buhay ng taong ito, nung makilala niya at makaharap ang ating Panginoong Jesucristo, yung resulta ng tinatawag na power in motion sa loob, magmumula. Yung tinatawag na demonstration ng katotohanan na kanyang nakita at natanggap mula sa loob. Ito po ang bahagi na makikita panlabas. Magre-reflect ka agad yun. Gagawa at gagawa. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. No, hindi. Kaya tayo gumagawa. Ito yung bunga ng kaligtasan na ating nasumpungan. Kaya sa taon to, sabi niya, tumayo siya. Anong verse yun? Tumayo siya. Kung mayroon akong nadaya, sabi niya, Panginoon, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mahirap. See? Kung ako mayroong nadaya, na isa man sa kanila, o sino man, ibabalik ko ng 4 na doble. See? Yun po yung bahagi ng trabaho na kung saan katotohanan na buhay na pagbabago na mula sa ating Panginoong Jesucristo. Now, marami po sa ating mayaman. Alam ko marami mayaman. Dito pa lang, tingnan natin. Ako, isa na ako. Mayaman ako. Sa sakit. Ang dami kong aray. Simula sa ulo, sa lieg. See? Ano ba? Dito. Nalalamunan. Pag sinumpong ako ng ubo talaga. Walang makakatulog sa bahay. Lahat sila. No? Mayaman. Sakit sa tiyan. Kaya nga sabi ko kayo, pinagpipray ko. Panginoon, wag sana. Gusto ko siya ng bulungan ng kapatid na Sirio. Brother Sirio, pag tumakbo ako palabas, tumayo ka sa gitna. Kasi nag-LBM ako ngayon. See? Sakit sa likod. Sakit sa baywang. Prostate. Halos wala akong tinutulog. Kung pwede lang yung kwarto ko nung nasa loob ng CR. Sakit sa tuhod. Sakit sa lahat. Eh? Mayaman. Yung iba, mayaman sa anak. Di ba? Okay lang yan, maging mayaman ka sa anak. Basta dali mo yung anak mo sa tamang direksyon sa Panginoon. Pero may nakikita akong ina. Ang dami ng anak. Siyang sumisigaw. See? Yun yan. Yung anak niya nakaupo. Siya kumakalog. Yung anak niya nagpapalyo. Sa litrang O, kalbo. Okay? Anak niya. Mayaman. Mayaman sa panahon. Diba? Daming mayaman sa panahon. Kaso lang, ikaw lang nakikinabang. Ha? Maraming Kristiyano ngayon. Maraming Kristiyano yan. Pero pag linggo, wala sila sa church. Mas gusto nila sa labas. Di ba? Okay.
Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 9? Hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Di ba yun? Diyos nagsalaman para lang maging salaman, nanghiram ng nanay sa laman, nanghiram ng lugar na panganganakan, nanghiram ng krus, nanghiram ng kabatayan, lahat ang kanyang dinaanan, puro yan hiram. Maabot lang yung ating kalagayan. Okay? Tama-tama lang oras natin, ha? Tama-tama lang. Pakilabas lahat ang inyong cellphone. Hindi ako magtatanong kung sino may cellphone. Pakilabas lahat ang inyong mga cellphone. Lahat-lahat. Pera kay kapatid na seryo. Kasi walang cellphone yan. Okay na? Pakitaas. Pakitaas, hindi ko makita. Yan. Alam po ninyo kung gaano kahalaga ang isang minuto sa buhay ng tao. Alam ba ninyo? Sa basketball, kahit lamang na yung puntos ng isa, pag binigyan ka pa ng 1 minuto, minsan nananalo pa yung matatalo. Mahalaga ang 1 minuto sa buhay mo. Maraming nagaganap sa buhay ng tao sa loob ng 1 minuto. Naniniwala kayo? Yeah. Totoo yan. Okay. Mayroon tayong 60 minutes sa loob ng 1 oras. Okay? Sa loob ng 1 oras. Okay? Mayroon tayong 24 hours sa loob ng 1 araw. Yung 60 minutes natin, i-times natin sa 24. Kasi meron tayong 60 minutes sa 1 araw. I-times natin sa 24 hours sa loob ng 1 araw. Ilan ang lumabas? Ilan? 1,440 sa loob ng 1 araw lang yon. Mayroon kang 1,440. Mayaman ka na. Ha? Na nakonsumo mo sa buhay mo. See? Sa loob ng 24 oras. Mayroon kang 1,440. Mayroon tayong 365. 365 na araw sa loob ng 1 taon. I-times mo ngayon yung 1,440 sa 365. Nakita ninyo kung gaano. Ilan na? 525,600 minutes. Bilangin mo kung gaano karami yung 525,000 na yan. Na ginugol mo sa sarili mo. Ha? Kisyo, abala ka sa pagtatrabaho, abala ka sa paglilibang, sa paglalaro, sa lahat, o abala ka, umaimbing ang tulog mo. Ha? Nandyan lahat yan. Yung pag-guide, panghahawakan, lahat ng bahagi ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo, nandyan lahat. Kisyo, tulog ka na walang kamalayan sa sarili mo. Kasi, mayroon kang 525,600 minutes na tumakbo sa buhay mo sa loob ng 1 year. Okay? Now, 525,600 minutes in 1 year, i-times mo ngayon sa edad mo. Ilan ang edad mo ngayon? I-times mo sa edad mo.
Okay? Yung mahilig dyan, nagpapakapuyat sa cellphone. Try ninyo, para makita ninyo. Ilan na? Ilan ang lumabas? Ituturo kita, sige. Pag hindi mo sinunod. Ilan ang lumabas? Sino na? Sister Len? Ilan? Sigaw mo nga. 18,300,000. Million. 18,396,000. Ang buhay mo. Andun yung pag-iingat ng Diyos. Hindi ka may hawak. Ang Panginoon ang may hawak sa iyo. Mayroon kang 18 million na naganap sa buhay mo. Kisyo tulog ka, wala kang malay. Nandun ang Diyos sa buhay mo. Nakikita niyo kadakilaan ng Diyos? Ha? Nakikita niyo. Hindi ikaw. Ang Diyos pa rin. Huwag kang magplano ngayon, sama mo ang Diyos sa pagpaplano mo. Lahat na nagaganap sa buhay mo, ang Diyos. Andiyan. Isipin mo, 18 million. Akala mo ikaw lang? Kasama mo ang Panginoon. Kaya ka umabot ng ganyan. Kasama mo ang Panginoon. Hello! Tayo manalangin. Abang Banal, marami pong salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa katotohanan na nais mo pong ipahayag sa amin, sa aming mga buhay. Na sa gayon, Panginoon, paano namin nakikita ang iyong pag-ibig, iyong kadakilaan, ang iyong panghahawakan, O Diyos, sa aming mga buhay. Na kuminsan, Panginoon, naroon po ang aming pagkakasala, na laging nauna ang aming mga sarili. Hindi namin alam, Panginoon, ang mga nagaganap, O Diyos, na kung saan, Panginoon, kami lagi ang bida sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat po sa ganitong sitwasyon na nakita po namin ang inyong pagkilos sa bawat bahagi ng aming mga buhay. Purihin ka po. Lalatiin ka. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen.